Nagbahagi ng isang live video ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Dayan Dantes. Sa kanyang ibinahaging video, isiniwalat ni Ma'am Dayan Dantes na na-brainwash umano ni J. Renz Kilario o Senior Aguila at ng mga matataas na leader ang mga miyembro ng SBSI. Nagbigay ng bagong update ang dating miyembro ng SBSI na si Ma'am Dayan Dantes. Ayon sa kanya, testigo daw si Randolph sa Senate hearing nitong darating na November 7, 2023. Ang tatay ng pinahukay ang anak sa hindi rehistradong sementeryo sa Kapihan, Socorro. Ayon pa sa pahayag ni Ma'am Dayan Dantes, bukod kay Randolph, may mga surprise witnesses daw na titistigo sa gaganaping Senate hearing sa darating na November 7. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Dayan Dantes. Hello! Hala! Dali na! Breaking news, guys! Okay. It's ang mga pangalan sa mga cluster nila na Aguila, nga magsuot og green ang uniform, ang Agnos kay black ang uniform, ang Biom na ay puwa ang uniform, which is pula ang uniform, yes, na ay Shira, which blue the uniform, na ay Dio, mga puti ang uniform, na ay Ele, yellow ang uniform, ug naapa-apil pa ang mga fetus. Masugani way apil ang mga hinunlan, no? So kasama ang mga fetus sa cluster nila. So meaning, merong Aguila, Agnos, Biom, Shera, Deo, Eli, and fetus. So that is 7 names, 7 clusters. So, mauna ilang mga cluster. Yan ang mga cluster nila sa Kapihan. Sa kulto ng Kapihan, kanya-kanyang cluster at mga dikulay pa ang mga uniform nila. Ngayon, si Aguila, yan yung mga walang lisensyang army na mga pilingirang palaka na naka-uniform pa na para mga kafgo. Wala namang mga sweldo. Pilingero lang. So, sila yung mga Aguila kuno na mga macho at malalakas. So, sila yon. Ngayon si Agnos naman na naka-uniform ng itim, maitim pa sa budhi ni Ma'am Mirto Galanida ang uniform nila. Sila yung mga edad, mga siguro, mga bata-bata, yung hindi pa masyadong may edad na. So, mga bata-bata, kasama nila yung babae at lalaki, si Agnos at si Biom. Sila yung naka-uniform na itim ngayon. Si Shera naman, sila yung mga inahing biik at mga inahing manok na may mga anak at mga buntis. Yung sila yung nag-uniform ng pula at asul. Ano na? Si mga Deo naman ay naka-uniform ng puti. Puting-puti. Maputi pa sa mga mga gutom na mata. Yan, si Deo, mga senior citizens. Ngayon naman si Eli ay naka-yellow. Naka-yellow. Ngayon, kawawa naman si mga fetus. Kulay purple. Violet ang kulay nila, yung 0 na taon hanggang 12, sila yung mga fetus. Ngayon, hinahasa na ang mga utak nila. At kung paano, anong gagawin pagdating ng media dyan? Hasang-hasa na. At kahit ano pang gagawin nila sa'yo, kahit itali ang mga dila ninyo at putulin yan, walang magsasalita ng totoo. Dahil tayo ay
tatak sinungaling lang naman ang grupo natin. Mga sinungaling tayo, kaya magkakasala kayo. Pag magsabi kayo ng totoo, doktrina yan. Doktrina yan Mamerto Galanida at isang Diyos na pilingirong palaka din naman na namumutok-putok na yung katawan sa katabaan dahil kakakain ng hindi niya pinaghirapan. So ngayon, saksakan na ang kanilang pagbi-brainwash sa bawat isang miyembro ng mga kulto. Brainwash na. Isa pa. At merong ipapalabas sa iyo, June. May ipapalabas at ipapanood sa iyo pagdating mo sa bundok. At nilinis na nila kung ano yung dapat ipanood sa iyo. Edited lahat. Lahat yan, edited. So, ibig sabihin, wala kang makikita ni kahit anong dumi na makikita mo sa mata mo na katotohanan kuno na iimbestigahan mo. Huwag ka nang mag-aksayang mag-imbestiga pa dahil nilinis na malinis na lahat. Lahat malinis na. Kaya, i-ready mong pag-akyat nyo doon, kailangan gutom na gutom ka dahil hahainan kanyan ng lechon, mga lobsters, lahat nga. At mayroon pang magsasayaw sa inyo. Ganon katinik ang kampon ng kadiliman. Kaya, ready na. Kaya sabihin nila, sorry na lang kayo, hindi nyo kami mahuhuli kailanman. Lahat ng tauhan namin magsasabi ng totoong kasinungalingan. Kaya, pumunta ka lang doon. Kayo mga medyang pupunta doon. Kumain na lang kayo. Huwag na kayo mag-aksaya mag-imbestiga. Dahil linis na. Nakaplansya na lahat. Planchado na. Matalino ang walang hiya. Matalino. Pero, ba't nyo iimbestigahan ng mga nandyan sa loob ng kapihan? Imbestigahan nyo ang nanggagaling sa loob at nakaalpas na at nakalabas na. Yun. Kasi, yung mga tao, some of the kids that has ran away already and escaped from hell, pinupuntahan pa, gusto pang mabawi. Gusto pang mabawi doon sa lungsod. Dahil nga, additional na naman na magsasalita against them. So, kampon kayo ng kadiliman, kailanman hanggang isip nyo na lang. Dahil, darating ang araw, hahantong kayo sa hantungan na dapat nyong kalagyan. Kaya, hi Mom, I'm here again. I am here again, Mom, but I love you though. Okay, darating kayo sa hukom. Mapupusasan din kayo bandang huli. Kaya, huwag kayong pakasiguro na linis-linisin nyo dahil nagbaksak na ako dyan sa loob ng dome ninyo na mga hidden camera. Kala nyo matalino kayo? Kala ninyo matalino kayo? Kahit gibain nyo ang dome nyo, hindi ninyo makikita. Kaya, hey bro, hi Benji. Kaya, ngayon,
ang Panginoon daw kuno. Akala mo powerful, but the back of his head, takot na. Kaya gustong sumilong kay Matugas sa dati nilang kaaway sa politika noong araw. At huwag niyong tanggapin, Matugas, huwag niyong tanggapin. Dahil ang sabi, lahat ng binhi ninyo at kaduluduluhan ng ugat ng mga Matugas, itutumbahin nila daw in their mind. Kaya huwag kayong padala sa tamis at tulis ng dila ni Mamerto Galanida dahil matalino daw siya. Kaya huwag kayong magpapadala. Wag po. At ngayon, nakasilong dati sa ating currently Governor Barbers, tapos ngayon siya na ang masama. Dahil hindi nakuha yung gusto nilang maibulsang 1 milyon. Mukhang pera talaga. Ay. Kaya, sa medyang pupunta dyan, wag nang magsayang na mag-imbestiga. Magdala na lang kayo ng mga gutom. Dahil papakainin lang kayo at merong ipapalabas yan na malinis na. Ito yung ginagawa namin. Malinis at maayos ang aming hangad. Maayos ang aming puso't isipan, magsisilbi sa mataba naming Panginoon. Diyos mio. Oh my God. Kahindik-hindik. Kaawa-awa ang mga taong nagpapabrainwash sa kulto sa lugar namin. Sinong hindi madadala, no? Matalino. Isang dating mayor ng bayan namin. Isang dating superintendente ng buong Surigao del Norte. At ako'y humahanga at halos sumamba sa kanyang katalinuhan. How I wish na kasing talino niya ako. Pero hindi na. Yung sinusumpa ko. Di na baling maging bobo ako kisa sa maging talino mo ako, Mamerto Galanida, at isa ka namang walang hiyang nuknukan sa kawalang hiyaan. Kaya naman, di na bali akong bobo. Siguro, kahit pa siguro ako bobo, no? Hindi nyo ako madadala. Hindi nyo ako mabibrainwash. Kahit wala akong pinag-aralan, siguro. Hindi. Naalala ko nung araw, isa pa akong tagasunod. Hanggang ngayon, nasa puso ko ang bayanihan. Lumaki akong bayanihan. At isa sa mga salitang naalala ko noon, gabi ng forum, naalala ko, maliit pa ako. Hanggang ngayon naman, maliit ako. Maliit talaga ako. Nung wala pa akong, let's say, responsibilidad na ganito. Okay? Naaalala ko, mayroong isang speaker sa bayanihan na, balang araw, merong isang tinitingalang tao na magiging isang demonyo sa grupo natin. Hi, Benji. Thank you. Sa grupo ng bayanihan, merong isang tinitingalang tao
na magdi-divide at maglalason sa kaisipan ng mga membro ng bayanihan. Eto na nga. Ngayon ko lang naalala. Ikaw pala yon. Tama nga, tinitingalang mayor, ex-mayor, tinitingalang ex-board member ng Surigao, tinitingalang kung ano-ano na lang. Napakawalang hiya. Ikaw pala yung animal na titiwalag at magbubura ng bayanihang. Napakaganda ang layunin sa buong bayan natin na kundi magtutulungan lang. Magkakaroon ka ng bahay, magtutulungan lang. Sige, gagawa tayo ng bahay. Eto, ako magpapagawa ng bahay, wala akong gagastusin kundi materials lang. Ngayon, ano nangyari? Anyari sa bayanihan, naging Omega de Salonera at wala nang tulungan. Kukunin ko na ang mga income ninyo. Benta nyo na lahat. Wala akong paghihirapan. Ibubulsa ko lahat. At kung hindi kayo magbigay, magkakasala kayo. Hindi kayo mapupunta sa langit. Ganon at ganon kakagaling dahil matalino kang walang hiya ka. Kaya mong na-brainwash lahat dahil meron kang misayang in-appoint na nagpapanggap na isang Panginoon. Ngayon, I dare you, I challenge you, people of Kapihan. Now, subukan ninyong huwag pakainin ng 45 days. Ngayon, pag nagutom, hindi yan Panginoon. Subukan ninyo na ilagay siya sa dome na walang pagkain at walang silbidora. Kaganda ng buhay, meron pang tagapayong. Hindi mo kailangan ng payong dahil kailangan mong magbawas at magpapawis dahil hindi ka na magkasya sa dome later. Alright, Mr. Wannabe. Oh my gosh. Nakakagigil. Pinaghihirapan na by cluster, meeting dito, meeting doon para i-brainwash ang mga tanga namang tagasunod. Baw lang ng baw, kahit nakaupo, kahit ulan, kahit init, lamig at gutom. Kaya nilang gawin sa mga tao dahil langit ang hinihintay nila. Langit ang naghihintay sa kanila kahit pa magutom kayo. Huwag kayong gi-give up. Kasi ang gi-give up ay talo. Walang langit mamaya. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Kaya ang mga pobreng uto-uto, mga nurse, mga police, mga teachers, oh my God, that was 100 and some teachers nag-resign dahil gustong makita ang inaasam-asam na langit. Pero ang pinupuntahan naman nila, inasa bundok. Pinupuntahan naman nila i-impyerno. Laging gutom. Wala nang maipakain sa mga bata. Asukal na lang at tubig ang ipapadede. At subukan ninyo. I-try nyo lang. I-try nyo. Kayo naman ang mag-test sa nagpapanggap na palakang punggok dyan na Panginoon. Kasi bawat na lang meeting ninyo, nakahilira ang masasarap na pagkain. Kain ng kain, salita ng salita,
Kain naman ang kain. Ngayon ang mga tao sa baba ng dome, nakatingala, tululaway. Dahil mga gutom. Kayo naman nasa taas lang. Mayroon pang tagahimay, hinihimayan pa ang lobsters. Hihimayan pa, baka naman matinik. Hayaan mo matinik. Panginoon yan kaya niyang idura or tanggalin yan tinik. Bakit niyo sisilbihan? Di ba Panginoon, Sus Maria? Gagawin at gagawin ko kung ako nandyan. Subukan mo nga. Halika nga, subukan natin. Huwag kang magpanggap, subukan natin. At iilan na ang panluluko nila sa inyo. Nasabi darating. Kagaya nung 2019, yung kakaakyat nyo lang sa kapihan. Ay. Kanda ugaga, eto na. Ang mga radyo de Bactes. Naka-megaphone. Hey! Lahat kayo magsihanda. Dahil may darating na lindol. Magsihanda kayo. Kailangan nyong magsaing ng 6 na gatang na bigas. Punuin nyo yung pinakamalaki nyong kaldero. Dahil magnitude of whatever it is, darating sa atin. Isang lindol na hindi natin kayang magsaing. Kaya magsaing kayo. Magsaing kayo ng isang gatang talaga. Punuin nyo yung pinakamalaking kaldero ninyo. At kung anong mga ulam ninyo dyan, isaing nyo na at lutuin nyo na. Ready na. Kasi meron tayong darating na lindol na napakalakas. Primero yun. Unang testing ng mga utong tagasunod. Tignan natin kung anong gagawin nila. Kung tinatry lang ni Mamerto Galanida kung susunod ba. Eto na. Lintik. Eto na lintik. Saing naman ang mga tanga. Saing naman sila at niluto nila kung anong meron, no? Niluto nila. Iinumaga na. Ang gabi naging araw. Bumilang na ng ilang araw. Yung sinaing nila wala namang kakain. Hay, sa napanis! Ginawang sabaw na kanin. Yung iba naman, binilad. Binilad nila. Binilad na nila kasi napanis na. Ginawang, anong tawag dun sa Bisaya? Sabihin ko na lang, pa-price. Asaan ang lindol? Asaan ang lindol, mga uto-utong tanga? Wala. Walang dumating ang magnitude. Ang magnitude na dumating ay yung lakas ng pang-brainwash nila. Tinatry lang kayo kung hanggang saan ang inyong pagsasamba sa kulto ng kapihan. So, ngayon na, no? Di na nga panis yung mga kinain dahil ay mga sinaing nila. Walang walang refrigerator doon. Walang kakain kahit ilan lang sila. Kailangan 5 gatang yung sasaingin. Kasi yung magnitude ng hindi pwedeng magsaing. Ilang araw ba ang lindol? Bakit kailangan magsaing ng 6 na gatang? Ilang araw ba? Wala na, hindi na sila nakapag-isip. Wala na talagang isip. Nawala na dahil binura na ng kanilang Diyos. Binura na ang kanilang pag-iisip. Ang kanilang, wala na sila nakikita. Wala na. Kaya, ang mga media na aakyat dyan, wag nang mag-aksayang mag-imbestiga dahil wala kayong mahihita. Pero kung marunong kayong tumingin sa mata, ang mga mata nila ang tignan ninyo kung gaano sila kalungkot, gaano sila kagutom. Yun ang titignan ninyo. Kaya dalhin nyo mga doktor, mga psychiatrist, at hindi sila pwedeng magsinungaling. Hindi media, hindi kung ano-ano para manood sa show nila,
para mo makalimutan kung ano ang tunay at totoo sa likod ng kultong Omega de Salonera. Yun ang totoo. Kaya, kumain na lang kayo pagdating nyo doon. Yun lang. Party lang ang puntahan nyo. Party ang puntahan nyo dahil papakainin kayo ng masasarap. Pero, may mga tao, ilang libo, mga taong gutom. Ilang libo. Ano ho ang mararamdaman ninyo pag pumunta kayo dyan, pumunta kayo doon na ang sasarap na mga pagkaing nakahain sa inyong hapagkainan? Isang fake news. Isang palabas na ang likod ng kurtina nun, maraming taong gutom. Maraming batang mga malnourished. Maraming kababalaghan sa araw-araw. Marami. Sobra na ang paghihirap dyan. So, kailangan dyan sa mga government officials sa bayan ng Socorro, sa syudad ng Surigao, buwagin nyo na yan. Buwagin nyo na, tanggalin nyo na anyway mga squatter yan. Hindi ni isang tao dyan sa Kapihan, walang nagmamay-ari sa lugar na yan kundi gobyerno. Tanggalin nyo sila dyan, paalisin yung mga squatter dyan ng matanggal. Maalis ang mga posas na mga kawawa at pobreng biktima dyan na pinutulan na ng dila dahil bawal magsalita, dahil kung magsasalita ka, magkakasala ka. Ngayon, isa pa. Eto, sa kawalang hiyaang walang respeto ni kanino man, may magkakasakit. Marami na. Ngayon, meron silang mga medic kuno. Yan ang uutusan ng Diyos na maghanap kayo ng gamot kahit saan, basta madala ninyo, mahanap ninyo, medic kayo. Medic? Ano ang pinapahanap? At igagamot doon sa mga may sakit? Uutusang kumuha ng mga dumi ng kambing. Yes, tahi ng kambing po. Ihahalo sa may tubig, sa tubig, at ipapainom sa may sakit, hahaluan ng mga kung ano-anong dahon. Siguro yung mga dahon na yon, ginamit din pampunat sa puwet ng Diyos nila at ipapainom doon sa may sakit. Ganon katalamak ang pagbe-brainwash ng mga tao doon dahil kahit papakainin ng tae, kakainin. Kahit painumin ng dumi ng kambing, iinumin. Kahit susuka-suka ka pa dyan, kahit tuduwal-duwal ka dyan, iinumin. Dahil utos ng Panginoon. Putang inang kadiri. Nakakadiri. Pero kinayang lunukin. Dahil nga, sino ba sila? Tagasunod lang. Dahil pag hindi ka sumunod, hindi mo makita ang langit. Wala kang makitang langit. Di na baling mapunta ako sa impyerno. Wag lang akong uminom ng dumi o tai ng kani-kaninong hayop. Subukan mong ako ang bibigyan ng dumi ng kung ano-ano. Subukan mo. Kung ako nandyan, sasabog ang mukha mo. Paiinumin na ng dumi ng kambing? Siguro, maghahanap sila ng mga kambing, alam nga naman, mamimili pa sila ng mga natuyot
ng tae ng kambing. Kung ano-ano na lang, siguro may mga basa-basa pang tae, no? Nag-igit ba? Bisag igit siguro sa kanding, hala, sige. Kuhao na, uli. Ilagay sa tubig at inumin mo, gagaling ka. Siguro ang daming namatay nun sa germs. Kadiri, Diyos ko. Wala na. Hindi ko na, parang, ang hirap i-calculate sa mind. Paano nangyari? Ang tatalino. May mga attorney. May head nurse. May, oh my God, matatalino. Mga professionals. Pero bakit na brainwash? Ang mga magulang, pinaubaya ang mga anak na babae. Doon titira ng ilang araw sa Diyos-Diyos nila. Ipaubaya. Na nangyari? Papag-asawahin niya. At bago yun, ang dambuhala munang Diyos ang gagamit. Hindi na nahiya. Hindi na kinilabutan, no? Hindi na kinilabutan. Kaya kung ako mga medyo dyan, pupunta dyan, hingian nyo ng mga birth certificate. Lahat ng membro. Lahat ng membro na nandyan. Wag lang yung mga bata na kakapanganak lang dahil wala silang mga record. Wala silang mga record sa kahit anong ng government, walang mga record yung mga bagong ipinanganak dyan. Hingian nyo ng mga birth certificate. Tignan natin kung ilang taon. 12 years old. Hinahalay na ng kanilang Panginoon. Siya muna gagamit. Ibang klaseng Panginoon. At kahit bastos nang magsalita, bastos pa sa akin, okay lang. Sa isang assembly, sabi niya, isang assembly, kayo, mga lalaking, mga bagong kinasal ko lang, mga bagong makinig kayo sa akin. Katapos pag-uwi nyo naman ng bahay, galing sa pagsasaka, galing sa pangingisda, para sa akin, maligo naman kayo nang hindi makaamoy ang iyong mga asawa ng amoy na makilit-kilit kuyukot ninyo. Ganun ang gagawin nyo. Maligo kayo. At kayo naman mga babae, kahit nagre-rebelde kayo sa iyong pag-aasawa, maligo naman kayo, maghugas kayo. Sabi pa sa language namin, sabi niya, kung hindi ba, nangangamoy, nanimaho na mong mga bilangga o mga tuway. Mga ligo mo, aron ganahan ninyong mga bana. Pulong bana. Sa Ginoo. Ingana, baka bastos ang Ginoo. But none of you members even think at all. It's okay. Bastos nga leader, immoral, okay lang. Pero ang mugawa sa baba, bastos panaho. Lami jud hambason ba? Tiawan ka, gisimba ka, gitingala kang Ginoo. Pero bastos ka. Nahibaw, alam niya, nahibaw siya na ay nga mga gipang bilangga o na ay gipang tuway. Kay
nakasimhot siguro. Nakasimhot siguro gipang bilangga o gipang tuway kay nag-adjust. Di man magminyo, di man ganahan. Ako'y mag-adjust, ako'y minyoon nga di na ako gusto. Di ko maligo is katuig ay. Kay nga no bag bilanggaon ko. Binangog. Animal. Tudluan pa. Ing ana kabastos. Ug ing ana mga nakuma ang members nila. Kaya kinsa man ang mga diha sa kapihan lagi karong Sabado. Wa kay makita. Siguro mapaxhol nila gipang tabunan na. Ang tabunan aron wa mo'y makita. Ang ilang mga unsa paningan, ang ilang mga agila. Di na mag-uniform. Siguro mga nanggidaster. Mag-flag retreat pa ta, mag-flag ceremony. Madaling araw. 2, 3, 4, 5, 6. So, ngayon yung juice darating ng 5 o'clock. Mga tao naka-form na ng 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. So, 3 hours na sila nandoon. At walang kailangan military training. Walang kikilos, walang kikibo. Ni ulan, init, gutom, at uhaw. Walang kikibo. Maghintay tayo. Mga nakaupo sa putikan. Okay lang. Ganyan. Sobra. Awang ko paanong power ang ginamit niya. So mamaya siguro sabihin kung ang mga member sabihan nila na dudumi ang kanilang matabang Diyos. Sigurado marami yan. Eto, dito sa stage, sa stage ng Dome. Eto, dudumi ako. Sahurin nyo. Sahurin ninyo. At gamot yan. Sigurado kakainin yan. Kakainin nyo din. Sigurado yan. Walang duda. Proven na. Kumain at uminom na kayo ng mga dumi ng kambing. Ano pa ang hindi nyo pwedeng kainin? Ano pa kaya? Siguro ang nanay ko din, siguro nakainom ng tae ng kambing. Yung nanay ko sobrang mapili. At yung nanay ko nagmana ako sa kamalditahan. Bakit hindi hinampas ng nanay ko ng bute? O kaya yung baso? Pero mo, yung nanay kong maldita pa sa lahat na maldita. Yung tatay ko bahag buntot nung araw. Pero nakayang baliin ng mga leaders na may sungay na at may buntot na at paikot-ikot na sa haba. Nakakarimarim ang sobrang pang-brainwash. Sobra-sobra. Parang hindi ko ma-imagine. Pag nagkasakit ka na nga, painumin ka pa ng tae ng kambing? Baka nga hindi na tae ng kambing yun Pinorm na lang. Eto, gamot. Ay. Meron na silang sariling national anthem. Meron na silang sariling flag. At ang bungo, ang sign na may sungay pati. Pero, ang mga members, walang nakapag-isip. Bawal mag-isip. Pag marunong kang mag-isip, mapunta ka sa impyerno. Kaya wag kayong pumunta ng bayan dahil impyerno doon.
Huwag kayong pumunta ng bayan dahil makakarinig kayo ng tama. Yun ang totoo. Kaawa-awa. Kaya, kay John Clerigo, mag-enjoy ka na lang sa party at saka yung team ninyo. Pero wag ka nang mag-aksaya pang mag-imbestiga. Dahil wala rin. Malinis na. Planchado na. Wala ka nang makikita pa. Burado na lahat. Makikita yan sa mga hard drives. Ay. Oh my God. Kaya abangan. Mga Siargao nun. Abangan. May medyang aakyat dyan sa Sabado. At abangan ang susunod na kabanata. Abangan ang susunod. Kaya June, huwag kang pumayag na ikaw lang ang kumain ngayong Sabado. Kailangan lahat ng member ang papakainin kasing sarap ng pagkain na inahin sa'yo. Dahil ang mga tao dyan ay gutom pa sa mga taong nasa giyera. Abangan mga kababayan ko, mga sukuronhon, nga gi-divide ni Mamerto Galanida nga mahimong duha ka sektor. Isa nga mahilangit, isa sa maimpyerno. So, abangan natin sa Sabado. Hanggang dito na lang, mga utu-utong taga-kapihan. Huwag kayong pumayag, John Clerigo. Pakainin mo muna yung mga gutom na taga-kapihan, alright? Bago ka kumain. Tignan natin. At siguro, dahil maririnig nila to, hihinga na naman sila ng mga donasyon para merong makain sa lahat. Ganon yun. Parang Amerika lang. There's nothing free in America. The same thing. Nothing free in kapihan. Lahat yan, mga alila at tagasunod ko. Kaya, kumain kayo ng dumi ko. Magkakakanser ka din o kaya baka meron ka ng kanser. Hindi ka mamamatay ka agad. Sigurado yan. Sa kasalanan mong sako-sako, lagpas na sa edad mo ang kasalanan mo. At mamanahin niya ng mga anak at mga apo mo ang ginagawa mo. Kaya, sa pamahalaan at saka sa government ng Surigao, tanggalin nyo na sila, iwanan nyo ang mga tao doon dahil may mga sakahan na sila dyan. Tanggalin yung walang mga hiyang leader, ikulong nyo na, at wala ni isa sa kanilang apat na mga buwisit na galamay ni Mamerto Galanida, walang ititira dyan. Ilagay na yan sa kulungan, lagay nyo sa hawla, yung wala ring makain. At iwanan ninyo, magiging libre yung mga tauhan dyan na makalabas, pasok sa kanilang mga sakahan na. Ang tanggalin nyo, yung mga walang hiyang, mga animal na mga leader dyan, yun ang tanggalin ninyo. Anyway, mga squatter lang naman sila dyan. Kaya tanggalin nyo na, wag nyo nang patagalin at wag nyo nang hintayin pa na
mag-eclipse daw. So, pag-uusapan natin ang sinasabing hula-hula nilang eclipse daw na 45 days. Pero hindi ngayon. Abangan ang susunod na kabanata dahil katawa-tawa at masaya tayo sa panahon na yon. Alright? Andito lang ako. At hindi ako titigil. Never! Sabihin kakasuhan ako, go ahead. Go ahead. Right ahead. Hihintayin ko. Hihintayin kita. Kaya abangan ninyo ang mga susunod pang mga revelasyon na kahindik-hindik sa mga hula nila at pang-uuto sa mga taong uto-uto din. Kaya hanggang dito na lang, mga kapatid at minamahal ko. Sa mga biktima dyan, huwag kayong mag-alala. Mabubuhay tayo. Huwag kayong mag-alala. Andito lang ako. At maraming mga tagapakinig na tumutulong sa atin. Meron ng maraming nagbibigay na tulong sa mga biktima, sa mga pobre nating biktima. Huwag kayong mag-alala. Kaya, kahit saan makarating, walang atrasan. Hindi tayo aatras at walang magpapabayad. Dahil nang aalok na sila na patatahimikin, babayaran kahit magkano. Akala mo naman pinaghirapan nila, ni hindi naman, ni isang kusing wala silang pinaghirapan. So, abangan ninyo, marami pang mga revelasyon na ibubulgar ko sa kalukuhan ninyo. Marami pa. Kaya mahiya-hiya kayo, buksan nyo na yung mga kutkuti ninyo at imulat nyo na yung mga malalaki nyong mata dahil gutom na kayo, gutom at pinili ninyong sumunod. Pero ang puso ninyo at dito, kung hindi kayo nabibrainwash, wala. Titiwalag na, hindi ba? Pero alam na alam, calculated kung kailan. So, abangan nyo na lang. Fight sa mga biktima. Walang aatras at walang magpapabayad. Magkaroon kayo ng courage. Laban lang. Laban tayo at pray. Pray ng mahigpit sa tunay na Panginoon. Pray. Pray and pray and pray. At gumawa ka. Hindi lang, "Hay, tulungan nyo naman ako." Pero wala. Nakailata ka lang. May magsalita nga. Hindi. Dahil takot. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.